Pangsanlibutang ulat. Pagpapala mula sa trahedya. September 27. Emmanuel. Editor's Note. Isa sa mga 13th Sabbath projects ngayong quarter ay isang mission boat na gagamitin sa Lake Bangweolo sa Zambia. Ito ang kwento kung paano nagsimula ang project na ito, isang proyektong ipinanganak mula sa isang trahedya. Si Emmanuel Mwewa ay maraming beses nang tumawid sa Lake Bangweolo. Ang mga bangka ang pangunahing paraan para marating ang mahigit 100,000 katao na nakatira sa mga isla ng lawa. Bangka din ang tanging paraan ng mga tao sa isla para makapunta sa ibang bahagi ng Zambia. Bilang isang Seventh-day Adventist pastor, si Emmanuel ay paulit-ulit na naglalakbay sa lawa para palakasin ang mahigit 1,300 Adventists na sumasimba tuwing Sabbath sa 18 congregations sa mga isla. Pero isang pagbisita ang tumatak sa kanyang alaala. Ang araw na pumunta siya sa isang isla para sa libing ng 14 Adventists na nalunod sa lawa. Napaka-emosyonal, kasi may 14 na kabaong na magkasama sa isang lugar, sabi ni Emmanuel. Nandoon ang parehong mga lider ng gobyerno at simbahan sa main island ng Chilubi. Nandoon ako. Isang malaking trahedya ito para sa bansa. Nangyari ang sakuna isang Biyernes. 42 Adventists ang naglalayag sa isang bangkang nirentahan ng simbahan mula sa isang isla papunta sa kabila. Plano nilang gugulin ang Sabbath sa mission outreach, kabilang ang promosyon ng nalalapit na Pathfinder Camp Pori. Ngunit biglang lumakas ang hangin sa malawak na lawa, kasinlaki ng Connecticut sa US. Dumating ang isang malaking alon at bumangga sa bangka. Nagresulta ito ng pagkakabaligtad ng bangka. Isang malapit na barko ang nakapagligtas ng 28 katao mula sa tubig. Pero ang 14 pa, kabilang ang isang 2-year-old na bata, ay namatay. Umabot sa buong Zambia ang balita ng trahedya. Kasama nito ang mga tanong tungkol sa kaligtasan sa biyahe at kakulangan ng regular na transportasyon sa lawa. Ang tanging regular na serbisyo ay isang malaking barko na pag-aari ng gobyerno na tumatawid lang isang beses kada linggo. Kapag ibang araw, kailangan ng mga tao na umupa ng bangka. Sa libing, nanawagan ang isang mataas na opisyal ng gobyerno sa Adventist Church na tumulong para maiwasan na maulit ang ganitong sakuna. Hiniling niya na magbigay ang simbahan ng regular na boat service sa lawa bilang dagdag sa serbisyo ng barko ng gobyerno. Tinanggap ng Northern Zambia Union Conference ng Adventist Church ang hamon. Committed ang Northern Zambia Union Conference na magbigay ng mas maayos na sistema ng transportasyon, sabi ni Emmanuel na ngayon ay Union Executive Secretary. Pero ang bangka ay nagkakahalaga ng $100,000 United States dollars, lagpas sa kaya ng lokal na simbahan. Kaya hiningi ng union na may sama ang bangka sa mga 13th Sabbath projects para sa third quarter ng 2025. Inaprubahan ito ng lahat ng antas ng simbahan. Excited si Emmanuel sa oportunidad na dala ng mission boat. Ang bangka na kayang magsakay ng 60 pasahero ay bibiyahe sa mga araw na hindi pumapasada ang barko ng gobyerno. Ang pamasahe ng mga pasahero ay sapat lang para sa gastusin ng bangka. Habang ang barko ng gobyerno ay may TV screens na puro ads, ang mission boat naman ay magkakaroon ng TV screens na nagpapakita ng pagkanta at pangangaral mula sa Hope Channel. Hindi lang ito maghahatid ng tao mula mainland papunta sa isla, sabi ni Emmanuel. Magpapangaral din ito sa kanila habang nasa biyahe.
Nanawagan siya sa mga Adventist sa buong mundo na suportahan ang 13th Sabbath offering ngayong quarter. Habang iniisip natin kung paano palalawakin ang ebanghelyo sa Lake Banguiaulo ay nais naming makatulong ang bangkang ito na magligtas ng buhay sa lawa at magligtas ng kaluluwa para sa kaharian. Sabi ni Emmanuel, ang goal ng project na ito ay gawing blessing ang isang trahedya. Maraming salamat po sa inyong masaganang handog ngayong September 27.